Lukas, Kabanata 6. Yun nangyari ng araw ng Sabat. Si Jesus ay dumaan sa bukirin, at ang kanyang mga alagad ay pumipitas ng mga uhay ng trigo at kinikiskis sa kanilang mga kamay upang kainin. Tuwa sinabi ng ilang Pariseo, "Bakit ninyo ginagawa ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabat?" Pero siya sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y magutom, pati ang kanyang mga kasama? Bader pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog, na hindi ipinahihintulot kainin kundi ng mga pari lamang, at binigyan pa niya ang kanyang mga kasama." Maimba. At sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabath." Ayon sa ibang Sabath naman, pumasok siya sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon na tuyo ang kanang kamay. Eton binabantayan siya ng mga eskriba at pariseo kung magpapagaling siya sa Sabath, upang makahanap sila ng maibibintang laban sa kanya. Ngunit alam niya ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya sa lalaking may tuyo ang kamay, "Tumayo ka at pumunta sa gitna." Tumayo nga siya. 9. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Itatanong ko sa inyo, alin ang naaayon sa kautusan sa araw ng Sabat? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o pumatay?" Turn. Tiningnan niya silang lahat at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Ginawa niya ito at gumaling ang kanyang kamay. 11. Ngunit sila ay napuno ng galit at nag-usap kung ano ang kanilang gagawin kay Jesus. Bes ng mga araw na iyon, umakyat siya sa bundok upang manalangin, at buong magdamag siyang nanalangin sa Diyos. 13. Nang mag-umaga, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili ng 12, na tinawag niyang mga apostol. Pontorsion si Simon na tinawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago at si Juan, si Felipe at si Bartolome, Kimtin si Mateo at si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na tinawag na Makabayan, 16 si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. 17 Bumaba siya kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar, kasama ang maraming alagad at napakaraming tao mula sa Judea, Jerusalem at baybayin ng Tiro at Sidon. Umiyato sila'y dumating upang makinig sa kanya at pagalingin sa kanilang mga sakit. At ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu ay gumaling. 19 Sinikap ng lahat na mahawakan siya, sapagkat may kapangyarihang lumalabas sa kanya at nagpapagaling sa lahat. 20 Tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos." 21 Mapapalad kayong ngayon ay nagugutom, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong umiiyak ngayon, sapagkat kayo'y tatawa. 22 Mapapalad kayo kapag kayo'y kinapupuotan ng mga tao, itinataboy, iniinsulto, at itinuturing na masama dahil sa anak ng tao. 23 Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa tuwa, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. 22 Ngunit kahabag-habag kayong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. 20 Kahabag-habag kayong busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at iiyak. 26 Kahabag-habag kayo kapag pinupuri kayo ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. 27 Ngunit sinasabi ko sa inyo na nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti sa mga napopuot sa inyo. 28 Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga umaapi sa inyo. 22 Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila, at kung kunin ang iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong damit.
30. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kung kunin ng iba ang iyo, huwag mo nang bawiin. 31. Gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. 32. Kung iniibig ninyo ang umiibig sa inyo, anong kapurihan niyon? Sapagkat kahit ang mga makasalanan ay umiibig sa kanila. 33. At kung gumagawa kayo ng mabuti sa gumagawa ng mabuti sa inyo, anong kapurihan iyon? 34. At kung nagpapahiram kayo sa inaasahan ninyong magbabayad, anong kapurihan iyon? 35. Ngunit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, at magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit. 36. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama na mahabagin. 37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, masagana, siksik, liglig at umaapaw. 39. Sinabi rin niya ang isang talinghaga, maaari bang akayin ng bulag ang bulag? Hindi ba kapwa sila mahuhulog sa hukay? 14. Ang alagad ay hindi higit sa guro, ngunit kapag lubos na si nanay ay magiging tulad ng kanyang guro. O Parte 1. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang troso sa iyong sariling mata? 42. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata. 43. Walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at walang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Kapertaiwart, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang bunga. 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa mabuting laman ng kanyang puso. Phonetics, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang aking sinasabi? Quentorfe, ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod, ay tulad ng taong nagtayo ng bahay na may matibay na pundasyon sa bato. 48. Nang dumating ang baha, hindi ito natibag. Para sa 39. Ngunit ang nakikinig, ngunit hindi sumusunod, ay tulad ng nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon, bumagsak ito agad.